11 ng umaga at nandito na kami sa may parting Mabitak, yung may Alphamart bago tayo dumaretso dun sa mismong mahabang kalsada. At bumili lang ako ng yelo. At tapos bumili rin ako ng, padaan mo na Jack, chocolate at saka inumin. Wag mo ano yun yan, wag mong dilaan yan, wait lang. Tabi dyan Jack. At ang kasama ko ngayon ay si Kopi at saka si Jack Jack. Hintik ko naman yak-yakan yung aking drone eh. At painumin ko lang din muna itong dalawang batutang to. At kung makikita ninyo, apat na yung electric fan sa loob ng tuktok. Isa, at ito, dalawa, tatlo, apat. So yan yung isa sa ginawa ko dito sa tuktok natin. At dala-dala rin natin yung watt cycle battery natin. Nandito nga lang sa ilalim ng mismong DJI. At kina-charge natin gamit yung alternator charger. Nasa 55% nung sinimulan kong i-charge nung umalis tayo ng bahay. Alas 9 kasi ako umalis ng bahay eh. Ngayon, magkakamping tayo sa may parting Tanay. So ito yung unang pagkakataon na talagang dadayuhin ko yung Tanay dahil walang event or wala namang invite. At doon natin susubukan yung mismong Globe Starlink na load kung talaga bang mabisa na kapag ka sa lugar na walang signal, ang magagamit natin ay yung mismong Globe Starlink. Tingnan natin ha. At sa pagkakaalam ko, yung Globe Starlink ay text at saka may data rin naman. Kaso tingnan natin kung makakapanood tayo or makakapag-browse tayo on Facebook or YouTube. And then magte-text tayo sa asawa ko, tingnan natin kung ma-receive niya within the time. Para sa ganun, pag pumupunta tayo sa lugar na walang signal, at least kahit pang emergency na text, meron tayo kapag kailangan natin ng tulong, di ba? Anong, tagal nyo naman uminom, bilis, at tayo lalarga na. At ang pagkakampingan natin ay yung Luklukan Camp. Nakapag-reserve na ako or nakapag-booking na ako kagabi. Ang camping rate nila is 500 pesos all in na yon. Sasakyan, isang adult, at saka pet friendly naman yung mismong lugar. Lagi naman nating nadadaanan yun every time na pumupunta tayo ng Tanay pagka yung may mga ina-attendan tayo na event. Ang gamit lang naman natin sa taas ay yung gamit nating RTT, yung pigpad. At mamaya makikita nyo, may bago ako dun sa pigpad na RTT. Tapos nandun din yung ating mga pangluto at lamesa. So dito sa loob, medyo may kapunuan. So balak kong bumili ng bag para yung mga gamit natin tulad nito, unan, blanket, at saka yung iba pang magagaan lang na pwede naman pagsama-samahin sa isang bag. At para doon mailagay sa taas para meron pa rin espasyo tayo dito. Ato, talagang ang dami kong gamit ngayon. Okay. Ayos na Jack, ayos na. At gusto nito mga to ilaging nasa ibabaw. At kung nakikita nyo rin, ang ating tuktok, yung mga bintana ay nilagyan ko na ng kortina. Nabili ko sa Shopee, nakakita ko ng saktuhan. Pwede rin sa mga sasakyan nyo to, sa mga 4 wheels. Para sa ganun, pag halimbawa dito naman tayo matutulog sa loob ng tuktok, meron tayong pantaklob ng mismong bintana nang hindi tayo nasisilip. Siyempre, natuto na tayo sa mga nangyari sa atin eh. Jack, huwag maligot. At mo si Kopi, naka-stay lang oh. O yan, may electric pan naman eh. Okay, let's go. At mula bahay hanggang dito ay maayos na maayos ang takbo ni Guapa. Wala nang singawan tambucho. Yun na lang naman yung problema ni Guapa eh. Yung overheating, nasolve na naman natin yun eh. Nung pinagawa natin sa mismong kasa ng Nagkarlan sa Rusi. Ang magiging daan natin ay dito sa may Pililla Windmill. Para mas maikli yung magiging biyahe natin. At kung iikot pa ako ng Patanay, Pantipolo para makarating doon sa mismong campsite, lalo tayo matatagalan, baka abutin pa tayo ng astres ng hapon. Pag dito sa may Pililla Windmill Farm, mga 1 oras at kalahati lang siguro pag gamit natin ay tuktok. Uy, malaking drone nun ah. Mukhang pang agriculture. Tara na muna, biyahe na muna tayo. Yun, hangin, ang sarap. Tayo si Jack, lagi nakasilip. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Forever young.
Nandito na tayo sa mismong Marilaki Highway at malapit na tayo dun sa papasok ng mismong campsite. Ay kaso, pagdating dito ay nakasabay natin tong truck na may sakay-sakay na yung hélice or yung propeller ng mismong windmill. Yun, pinapago na. Okay. Grabe, laki oh. Nakakatakot. Kunti na lang malapit na tayo dito sa Manukan Yung bago magmanukan, yung paliko. At pagdating nga din pala doon, doon na rin ako bibili ng inumin tubig. At wala akong dala dito pala nilalagay yung mismong windmill farm ng Tanay. Akala ko naman, dun sa malayo-layo pa. Grabe, gaano kaya katagal yun bago dumating dito sa mismong pinagtatayuan? Siyempre, ang daming sasabitan rito Talagang siguro 1 kilometer per hour yun yung takbo. Tapos kurbadahan pa dito. Baka may isa pa dito tumigil. Sabi na sunod-sunod ito namang nasa likod ng isang sasakyan ay guide. Ito. Grabe, laki ako. Pia. Diretso! Siyempre, natatakot Pia. Dalawang magkasunod. Baka meron pa sa harapan na isa. Ito na yung papasok Dito na tayo. Kakanan na tayo. Pagtapos ng Manukan, doon pala yung tinatayo. Okay. Dito na tayo sa papasok ng Luklukan. Ayun Luklukan Camp and Chill. Pababa. Itong nasa kanan. Teka lang. Ayos natin ang buwelo at baka tayo tumagilid. Okay. Mayos. Ano, Jack? Teka lang. Anong oras na ba? Abay, 1:30 na pala. Kaya sabi ko alas 12. Pero di naman sila mahigpit sa mismong oras. Basta dito is 22 hours ang camping stay. Kailangan nakapag-book ka. Ewan ko lang kung natanggap sila ng walk-in pero mas sigurado kapag ka nakabook ka. Lalo pagka weekends. May ginagawa. Dito tayo sa may CR. Meron isa ding nagkakamping dito. Parang dadalwa lang kami ngayon dito Dito kaya ako sa may puno o doon sa dulo-dulo. Maganda malapit dito sa CR May lababo din naman siguro dyan. Kung wala, okay lang. Pwede naman mag-igil. Ito, may ilaw. Maganda rito. Pia. Ayusin ko lang. Maayos na. Dito na tayo. Okay na. Naipwesto ko na si Guapa. Pag ganito ang ginawa ko, para na sa ganon, yung kasing side awning natin dito. Para pagka nandito ako sa mismong side awning, nakapwesto, nakaharap tayo sa may ilog. At ito itsura ng kanilang campsite. Ayan, katabi lang natin mismo yung CR dito. Tingnan lang natin yung CR. Ayun, meron naman palang rito. Kitchen. Or dirty kitchen. Meron dong lababo at saka gripo. At ito ang CR dito. Maayos naman. Umaambon. Pero maliwanag. Teka lang. Kailangan ko muna ngayon yung awning i-set up. Yung mismong ilog ay malumot. Hindi ako makakapaligo dyan pagka ganyang malumot. Ayusin ko lang yung side awning tsaka ibaba ko yung nasa taas. At baka abutan pa ng ulan. Itsura mo, Jack. Wait lang, ngayon naman may electric pa naman Wait lang, mamaya bababa umuulan pa. Buzzer beater, itayo ko kagad yung awning, mabilisan. Yun na lang sa taas. Butit nasa tabing na naman tayo. Puno na ang kawayan, Meron pa rin tayong sisilungan. Tsaka kung halimbawang mahangin, itong sasalo. Kung dito galing hangin, At kanina nagpunta na ako doon, nandun yung mismong caretaker. Nag-fill up na ako ng form at okay na. So itong isang nagkakamping na to ay aalis na rin daw mamaya. Kaya mamaya ay solo na natin tong mismong Luklukan. At meron din palang katapat na campsite to. Ang pangalan ng katapat na campsite ay Biboak. Ano ba? Hindi ko alam kung paano basahin yun. B-I-B-O-U-A-C. Bibo. Mukhang maganda rin Kaso tatawid ng ilog. Ang araw-araw tapos umuulan.
O, alam nyo na ibig sabihin yan. May kinakasal na. O, alam nyo na. O, baba na nga kayo. Ang gulo-gulo nyo. Baba na, baba na. Bumaba muna. Diyan lang ha. Huwag na masyadong lalayo. O, ikaw, Jack. Sige, dyan. Diyan lang ha. Huwag na bababa at lalayo dyan ha. At diretso na nga yung ulan. Unahin ko muna sinet up tong ating lamesa at saka lutuan at tanghalian na eh. Pakita ko lang sa inyo yung dala-dala ko na pagkain ko at pagkain ng mga alaga ko. O, ito yung cooler natin na maliit. Nadala-dala rin natin ng bangkong kahoy. So ito, yung malaking to, pagkain ng mga alaga ko. Yung pagkain ko maliit lang oh. Ay, tingnan nyo naman yung dalawa. Ayun lang naman yung dalawa. Nakasilong doon sa may punong kawayan. Hindi tahimik. At si Angel nagprepare ng mga dalahin kong pagkain oh, kung ano-ano rito. Pero ang lulutuin ko muna ngayong tanghalian ay magkakanin muna ako tsaka bacon. Para mabilis-bilis lang ang luto at nagugutom na rin naman ako. Ito naman dalawang to, kumain na to kanina sa bahay. Siguro tubig lang ang iniintay niyan. Ito may naantok pa oh. Oh, tingnan yung pagkain ng mga alaga ko. Grabe, ang dami oh. Punong-puno. Oh. Kunin ko lang yung kanilang tubigan. Tingnan yung tricks nila oh. Sigurado mag-aano yung dalong yan, magpapapangal dito sa buto na may laman-laman na to. Baka hanap-hanapin na to, nagiging spoiled na, power dog. Okay, pakita ko na rin sa inyo kung anong signal dito. Tingnan nyo yung globe natin. Nagkaroon siya ng letter R, tapos meron na siyang isang bar na signal. Tingnan natin, i-on na natin yung data ng globe. Tingnan natin kung makakapag-text tayo sa asawa ko. Pero walang nalabas na na 4G. Ayan, in-on ko na yung data ng globe. At wala naman lumalabas na yung sa 4G or 5G. Pero meron siyang letter R, yung sa signal. Tapos nakalagay 51501 globe. Yung sa mismong network, yung isa smart. Kasi ang sabi doon sa mismong globe na Starlink na load is kailangang i-on ang roaming, data roaming. Ayun. Oh, in-on ko yung data roaming, naka-on, ayan, international roaming. Tapos yung signal natin na letter R, nagkaroon na siya ng 4G. Ayun ayos tingnan natin kung pagdating sa messenger. Ayun, meron na, waiting for network na nakalagay. Dito sa mismong Luklukan Camp ay merong Starlink. If gusto nyong kumonek, parang 50 pesos yata, 24 hours na yun. Waiting for network. Pero tingnan natin kung magse-send yung text natin kay Angel. Sabihin ko, nandito na ako sa Tanay. Nag-not send kasi smart yung ginamit ko. Dapat pala globe. Ulit-ulit. Nakaka-connect na ako sa internet. At kachat ko kasi si Sheboy, gawa ng kanina, sa may parting pagsawitan, nakasabay ko sila. Akala ko sino tumatawag sa akin. So nagka-camp din sila ngayon at nag-chat sa akin kung okay daw ba yung ating globe na Starlink load. Ay eto, naka-connect na online. May nare-receive na akong messages, pumapasok na. E di pwede ko na ritong i-message si Angel. Pwede pang chat-chat. Ayos to, globe. Ngayon, try natin na mag-browse sa social media. Okay nakaka-connect. Ilagay mo lang yung pure scent Ayun, dito sa bote, balik mo yung cap, iset mo lang yung frequency ng spray niya sa phone mo. Tingnan natin try ko lang medyo may kabagalan siya, pero nakaka-connect. Ang mahalaga lang naman sa akin ngayon is makakonect sa Messenger. Yun lang naman, kahit di naman makapag-browse ng sa Facebook, okay lang. Basta may communication, okay na sa akin yun. Pagka sa ganitong mga campsite na walang signal, lalo na dito sa Tanay, kahit saan naman dito, wala Talaga ang dami ritong piso wifi. At kailangan mo lang naman na mag-check ng messages or meron kang kailangang kontakin, pwede. Try ko lang na mag-call, audio call, connecting kay Angel. Kaso, ayun, connecting. Nagko-connect na siya. Ba, sumagot. Pero kung halimbawa, iyan ako dito sa may clear sky. Ayan mabagal nga lang. Hindi ako pwedeng makapagbukas ng camera. Hindi ako makikita. Pero okay. Audio lang. Wala na. Ayan. Tumigil na yung ulan. Dumaan lang yung maitim na ulap At tinakloban ko muna yung taas. Gawa na naandun yung ating RTT. Hindi ko muna sinetap. Unahin ko lang muna to. Ang nakalimutan ko pala, yung tali. Nailabas ko pala dun sa aking lagayan. Hindi ko na naibalik. Meron naman akong tali dyan. Ang problema ko naman, yung pegs. Buti na lang, dala ko tong martilyo na meron ng pegs na nakalagay. At least, meron pa rin tayong magagamit. Kaso nga lang yung tali, nadala-dala ko, wala siyang carabiner. Kaya itatali ko pa, inanat ko pa. Sa mga nagkakamping, lalo na't kailangan nyo ng signal. Ayan,
mag-globe na kayo. Pero nagana lang siya sa Android, hindi pa siya pwede sa iPhone. Ewan ko kung kailan gagana pa siya sa iPhone, kung kailan gagawin ng mismong globe. Sa Android, okay siya. Tapos, ang kagandahan pa doon, yung expiration date ng mismong globe Starlink load is yung 2 GB, 30 days. Tapos yung isa pa, yung pinakamalaki, 10 GB, is 90 days yung expiration niya, which is okay naman kasi di naman palagi sa mga raw campsite na walang signal tayo makakapunta. Kalimitan naman yan, karamihan ng pinupuntahan natin ay meron namang signal. Dito lang sa Tanay at sa mga parting bundok-bundok pa, yun yung sigurado ko na walang gaanong signal. Butit may shirataki rice naman akong dala. Pakulo lang ng tubig, salin to, tapos maya-maya, luto na to. Pagala-galing dalang batuta ako Dali. Ang mga karamihan ng dala ko ngayong pagkain ay galing sa Dali. Namili kami dun sa bagong bukas dun sa amin. O, dyan lang. Si Kopi. Kakain lang muna ako. Nagugutom na ako Lahat ko na tong bacon na to para panghanggang mamayang hapon na to. All is well. Okay na. Pati yung ating kanin, pwede nang kumain. Bago ako kumain, tikman nyo muna. Nga. Shit, kain lang muna ako at maya-maya natin i-set up yung ating pigpad na RTT at may bago doon. Pakita ko sa inyo. Alas 3:30 ng hapon at pagkatapos kong kumain kanina nagpahinga ako, medyo napaiglip lang din ako ng kauntian. At itong si Jack at saka si Kopi ay nasa ilalim. Ano tamo, basang-basa ka na dyan Mamaya kita pupunasan. Tsura mo dyan. At may pusa kasi nandun kanina sa may CR, tinatahulan niya, umuulan, nagpapakabasa. At okay pa rin naman yung signal kahit na umulan ng Globe Starlink. Ayos. Basta maliwanag ang kaulapan, ay meron pa ring Globe Starlink. 4:30 ng hapon at samantalahin na natin yung pagkakataon. At mukhang meron na namang maitim na ulap na parating. Hanggat hindi umuulan, iset up ko na tong ating RTT. At nung nakaraan, yung una nating RTT ay kulay army green. Yung doon sa mismong bangkong kahoy. Yung dating itsura niya, kung tanda nyo. So ngayon, yung dala naman natin ay kulay itim. So ipakita ko sa inyo kung anong itsura naman ito ngayon. Di lang halata pero may nakalagay rin naman pigpad dito. So yung una kasi is pigpad 1 yung una natin ginamit. So ito yung bago nilang version which is ang pigpad 2. So ito pa rin naman yung air mattress natin dun sa pigpad 1. At natatanggal lang naman mismo yung tent body. Napapalitan ng ng pangalawang version nila. At ito yun, kulay itim. At may kasama din siyang mga lagayan ng tsinelas or shoes or kung ano mang gamit. Ito dalawa yung nandito At kung makikita nyo dito sa ating mismong air mattress, meron siyang zipper. So yung pigpad 1 na tent body is tinanggal ko lang dito dahil di zipper naman. At meron din mga velcro strap ayun, dun. Tsaka yung palibot na yan. So ito mismo yung panabe na dito sa tabi. Kasi hindi pwede magkabaligtad. Ito naman yung walang velcro strap Yung kabila meron Dito kasi mismong pintuan. Ayan na naman. Mukhang uulan na naman. Ganito talaga panahon dito. At natatanaw pala dito yung mismong tulay doon. Ayun Okay, all goods. 7 PSI. Grabe tigas. Next, itong ating tent body. Hanapin lang muna natin yung zipper na pagdudugtungin. Yun. Nakita ko na yung dugtungan ng zipper. Ay. Yun. Pag naikabit na naman natin to, syempre pag titiklop, hindi ko na to tatanggalin. Hindi ko na paghihiwalayin tong tent body at saka tong mattress. Pagsasamahin ko na sa pagtitiklop.
dapat nakadikit din yung mismong velcro strap. Ayun. Ayos na. So gagawin na lang natin ay hahanginan. Tulungan na natin umangat. Na, tumatayo na. Ayan na. Diba? Yun. 5 PSI na ba yun? Ayan, ang itsura niya, iba. Compare nyo dun sa una natin sa Pigpaduan. Ito, meron siyang hugis na pag ano, no? Para talagang yung RTT. Tapos, yung iba rin dito, itong mismong taas, ay nabubuksan. So, sa gabi, halimbawa, hindi umuulan, pwede ka mag-stargazing. Tumunga nga muna sa ulap, sa kalangitan. Nabubuksan to. Tagusan yan. Parang kulang pa sa hangin. Hindi yata sapat ang 5 PSI dito sa isang to. Dagdagan pa natin ng hangin. Okay na. Dagdagan ko na ng hangin kahit 0.5 PSI para tumigas-tigas at tumayo pa na mas maayos. Okay na. Lalagyan na lang natin doon. So ito mismong pinto dito sa likod to. At ito sa gilid. Dating gawi kung paano ko nilagay yung Pigpaduan natin. Ganun din to. Opya. Parang mas malaki pa yung RTT kaysa dun kay Guapa. All is well. Okay na, oh. Tingnan nyo, oh, kung gaano kalaki. Parang ano eh, yung laki ni Guapa, yung haba, ganun din to, oh. Yung mismong taas nun. Pero all goods na. So para maiba naman, dito naman natin sa likod ilagay itong hagdanan. Tingnan natin kung anong itsura ng loob na to. So ganito kapag ka nasa loob, oh, pag binuksan din lahat ng mga bintana, oh, halos parang nasa 360 view ka, oh. Kahit saan ka lumingon, pati dito sa may parting ulunan, sa may harapan, ayan, oh. Kahit saan kang tumingin, oh. Ang daming view. Tapos pagdating naman dito sa may taas, itong taas na to is doble yung kanyang takip. Buksan lang natin. Oh. Tayan, umaambon na, sakto. Katatapos lang nating mag-setup ng RTT. Pwede kang dumungaw dito sa mismong taas, oh. Bukod kasi dito sa mesh na to, meron pang isa rito, oh, para talagang secure na hindi tatagos ang tubig pagka umuulan. Eh paano tayo makakapag-stargazing nito mamayang gabi kung ganyan ang panahon? Sarado na muna natin at mukhang uulan na naman. Para mas maganda rito sa kanan. Hindi, okay na rin dito kasi pag dito yung mismong hagdan, ang kagandahan, ito, merong bubong. So hindi ka rin basta mababasa. Alas 7 ng gabi at pinainit ko lang naman yung natira ko kanina na kanin at saka yung bacon. At nagprito na lang din ako ng pandagdag na ulam, 2 hotdog. Pero bago ako kumain, unahin ko na rin muna itong 2 i-prepare para sabay na kami kakain ng hapunan. At dito nga pala ay medyo may kabilisan ang langgam. At kanina may mga langgam-langgam dito na akong nakita dahil dun sa mga butil-butil ng kanin. Eh buti na lang, dala ko yung MR10, winisikan ko. Ayun, hindi na bumalik, namatay din naman kanina yung ibang kasama. At ang gamit kong panghugas ng pinggan, bida. Ba, syempre, Coco Martin yan, no? Kinacharge ko yung ibang ilaw, eh. At teka lang, prepare ko muna pagkain itong 2 to. At tabi dyan muna, kapi. Tabi muna. Ang dumi nyo ba? Mamaya pupunasan, ha? Tingnan nyo kung gaano karaming power dog ang dinala ko sa kanila. Dadalwa lang to, ha. Pero madami rin kasi akong dalang sausage at saka yung power dog na wet food. Eh kaso, yung sa power dog na wet food, dahil dadalwa lang to, eh baka masayang yung iba pagka pag binuksan ko kagad, pag dadalwa lang yung kasama.
si Jack lang naman na malakas kumain dito sa dalawang to eh. Ubus yan, Jack, ha? Huwag magtitira. Diyan ka sa ibabaw. Ubus na. Kain. Kain ng hapunan. Simpleng pagkain. At wala namang ibang gaano lulutuin at gawa ng si Angel ang magaling magluto talaga. Siya ang inaasahan ko pagkakasama ko. Ketchup. Walang ketchup. Mamaya ng ketchup. Uy, huwag mong piliin. Pinipili mo na naman. Kain kayo. Hotdog. Tingnan nyo to si Kopi, Talagang inaano niya yung pusa, Hindi makagalaw yung dalawang pusang naandun, Binabantayan. Oy, Kopi, hayaan mo na yung dalawang yan. Halika na. Dito tayo, dito. Hayaan mo na yung pusa. Ikaw, punta na ron, Jack. At alas 8 na ng gabi, at hinugasan ko na rin naman yung aking pinagkainan. At itinago ko na yung grill pan dahil bukas, siguro magpansit kanto na lang ako. At yung solar lights pala dito, merong sensor. Kapag may na-detect na tao dito or kung ano mang gumalaw, ay biglang lalakas yung ilaw. Yung dito naman sa kabila, wala. Hindi umiilaw. Siguro hindi nag-charge yan. Nandito At meron ako ipapakita sa inyo na bagong bili ko na solar lights na meron ding alarm. Ito yung itsura niya. Nabudol ako ni Dudes, ni D&D Adventures. Napanood ko sa kanya. Ganito yung itsura niya. Solar din naman siya. Tapos ito yung kanyang USB, which is Type-C. Ito naman yung ilaw niya. String light. Hindi ko pa nagagamit at hindi ko pa nakikita ng buo to Ayun, ganun pala itsura nung ilaw niya. Ilagay natin dito sa ating setup. Kopi! So may dalawang button siya. Ito yung sa ilaw. May iba't ibang mode. Mas malakas. And then blinking. And then fast na blinking. And then yun. Bali 4 na mode. Tapos ito yung alarm. Paano mag-activate yung alarm? Ito yung sensor ng alarm So dapat wala muna siya madidetect na kahit Tingnan natin. Nag-a-alarm agad Naikabit ko na yung string light paikot dun sa mismong setup natin. Ang sensor pala nito, thermal sensor. So once na meron siyang madetect dito sa paligid, dito sa mismong sa may sensor, talagang mag-a-alarm siya. Try natin na buksan tapos lumibot tayo doon kung mawawala yun sa sa mismong sensor. Parang ang tagal yata, nakakabulahaw Saka ko na testingin pagka yung umaga at gabi Testingin ko kung mamamatay yung mismong alarm kapag yung nakalayo tayo dun sa mismong sensor. Alas 9 ng gabi kakapaligo ko lang. Nag-freshen up lang muna ako. At iwanan ko na bukas yung ilaw. Si Jack at saka si Kopi ay nandito na mismo sa rooftop tent. Kanina pa ako tinatawag tahol ng tahol kanina pa habang naliligo ako. Andyan na, wait lang. Makadungaw to, akala mo naman At dito ko isinabit yung lagay ng tsinelas Kopi, tama yung tsura mo. Nagpakabasa ka kanina. Pinunasan ko na itong dalawa bago ko akit dito Ayos na ha? Tulog na dito. Ang isang napon ako dito compare dun sa Picpad 1, wala siyang gaanong lagayan. Yung pocket ba na pwedeng paglagyan. As in talagang higaan lang tapos panay bintana. Buksan natin to saglit at gusto ko lang muna mag-stargazing kung meron bang star. Meron bang between? Wala gaano. Maya-maya natin isara para pumasok-pasok naman yung lamig ng hangin. Ang kaso, mahamog May tubig-tubig na Inakit ko yung ating power station at gawa nitong electric pan. Iniwanan ni Angel yung battery, di na dinala. At ito na lang daw power station ang gamitin. Kung gaano kabigat din yung mismong DJI power station pero nandito sa loob ng RTT natin. Paano ba ulo ko? Dito o dito? Saka sa may parteng hagdanan. Dito muna para nakakapag stargazing. Yan ang aking view dito. Wala pang between. Shit, ako'y magpapaantok na rin dito. At ito, si Jack tutulog na kagad. At kita-kits tayo bukas ng umaga. Tingnan natin. Sana naman wag naman agad umulan. If ever man na umulan, sana umaga lang at
11:30 ang out natin dito kasi 1:30 tayo dumating eh. 22 hours yung stay. Siya paano? Good night na muna. Aywa. You were born to be on display, and I'm hard to read. I thought of you, hoping that the ripples would make you know. Mag-alas 6 ng umaga at maulap pa yung kapaligiran. Ganito rito sa Tanay pagka ganitong yung tag-ulan. Bumaba lang ako saglit at kumuha ako ng kakainin itong mga batuta ko at nag-CR lang din ako kanina. Tingnan niyo yung view mula dito sa taas. Oh. Sarap. Parang ayaw ko pa talagang bumangon eh. At dahil malamig pa naman yung klima, iiglip pa rin naman ako. Pero nakakaramdam ako ng gutom eh, kaya bumaba rin ako at kumuha ako ng kakainin ko. Kahit yung lang naman muna, otap. Mamaya tayo magkape-kape at yung talagang breakfast. Ito muna, otap. At ngayon ko lang din susubukan na ipakain itong mismong treats ng Power Dog. Itong Bon Appetit. Tingnan natin kung magugustahan itong dalawang batuta. Ang hirap naman itong tanggalin sa lagayan. Talagang silda-silda. Teka lang. Nagmamadali ka. Ngayon lang talaga ako nagpakain sa kanila ng ganito. Yung may buto. Kaya ingat lang. Tingnan maigi sila habang kinakain at baka hindi yung buto eh. May laman-laman pa oh. O dyan. Hindi pwede talaga to sila pakainin nito ng nasa labas. Yung dito sa mismong lupa-lupa at madudumihan. Kaya dito na lang sa loob ng RTT ko pinakain. Sarap yan, Kopi? Ha? Sige, ingat. Tingnan si Jack. Asan? Halika, patingin. Oh, overreact eh. Pagka hipo ko sa kanya, inaano niya agad yung buto. Baka mamaya itapon ko eh. Hindi, sige, kain lang. Ayaw ipakita oh. Ayun, inangat-ngat. Kahit nawala ng ngipin yan si Jack. Shot ako eh. Dito lang muna. Habang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa aking bintana. Kain-kain lang muna. Maya tayo babangon. Mga siguro tayo bumangon? Alas 8, alas 9, mga ganyan. 11:30 pa naman eh. Sana lang ay umaraw para yung moist nitong RTT at saka yung moist nitong sa side awning natin is mawala-wala. Kumbaga matuyo. Kasi kapag tiniklop agad natin yan na mayroon pang tubig-tubig, pagmumula ng ng amag. Diyan nag-build up yung mismong amag. Good morning. Ito na talaga. Maaraw na. Alas 8 ng umaga. At ititiklop ko na rin tong ating RTT. At gawa ng ang init na sa loob kaya bumangon na ako. At binaba ko na rin tong dalawang batuta. At kanina habang kumakain sila nung inaangat-ngat, napansin ko na hilaw pala yun. Kala ko naman yung parang pinakuluan, ganyan. Kaya ang ginawa ko, para hindi sila hirap ngat-ngatin, para mabilis din matunaw sa kanilang sikmura, pinakuluan ko. Ito yung buto-buto. Binukod ko lang yung laman.
So yung ganong treats is mas maganda siya sa mga bigger dogs, yung mga malalaki na breed. Pagka ganitong Shih Tzu, yung maliliit, hindi kayang tunawin ng sikmura nila, lalo't sanay sila sa dog food na dry at saka yung wet food. Kainin nyo na yan. Ano na yan? Niluto na. Kainin na yan. O, tingnan niyo kung gaano kalaki tong pig pad 2. Pagka itinabi ko kay Guwapa, akala mo isang tuktok din eh. Oh. Lagyan mo lang ng gulong eh. Kasi laki na eh. Grabe laki. Mas okay naman to. Pero ang kulang nga lang dito is yung sa loob na lagayan. Malagaan ng lagayan. Pero okay naman siya. Naitiklop din. Olas, ikakarga na lang. Yeah. Nakakapagod kapag tutok na tutok yung araw. Yung kahapon na kasabay natin kaninang maga lang umalis. So nag-extend siguro ng isa pang overnight yun. Doon pala magandang pwesto kasi dito pala ang sikat ng araw sa harapan natin. So ngayon, kung doon ka sa may puno na yun sa may harapan o kaya dito sa malapit, pagdating ng umaga, hindi ka kagad matututukan ng init. Ang dala ko pa naman, isa lang nito. Ito yung pantabi. Yung sa pangharapan dito, di ko nadadala. Ito nyo itong dalawang to. Hoy! Ano? Ganyan lang sila. Oh. Nakaluto na rin. Kain. Simpleng agahan. Pansit canton at saka hotdog. Di ko na pinirito. Pinakuluan ko na lang dun sa pinaglutuan nitong mismong ating pansit canton. Ano to? Kalamansi. Namiss ko tuloy bigla asawa ko. Yung tipong pagkagising mo, kakain ka na ng kagad kasi may luto na. Kaya kung napanood nyo yung last upload natin, is deserve niya talaga yung mga regalo na binigay ko sa kanya. Saka nang sa ganun, para pagka umalis ako, meron siyang gagawin. Kumbaga meron siyang pagkakabalahan. At saka naaaral niya yung pagtitimpla ng kape at saka kung anong gusto niyang mapag-aaralan niya. Saka gusto ko lang din naman iparamdam sa kanya na hindi siya nagkamali sa desisyon niya na magpahinga ng 1 taon at gusto kong enjoyin niya yung pahinga na yon. At sa ilang taon din niyang pagtatrabaho at yung sakripisyo niya nung time na nagbablog ako na hindi pa talaga ako kumikita o sumasahod, siya lahat ang sumasagot ng mga gastusin sa bahay. Kaya deserve mo yan, mahal. Kaya galingan pa natin. Kasi itong pahinga niya itong 1 taon, ito yung magdidikta kung talaga bang tuluyan na siya magre-resign or babalik pa. Pero sa ngayon naman kasi is nag-tutor siya sa mga bata. Yun ang pinagkakabalahan niya ngayon. Pero at least hawak niya yung oras niya ngayon. Yung tipong pagising niya sa umaga, hindi kulang yung tulog niya. May oras pa siya para asikasuhin ako, makapagluto pa siya ng babaunin niya. Kasi yun yung mga bagay na hindi na niya nagagawa nung time na nagtatrabaho siya. As in, laging puyat. Yung tipong nasa bahay ka na, may mga tatawag pa tungkol sa trabaho. Mahirap din syempre talaga pagka ganyan yung trabaho. Jack! Shhh! Nandun na si Jack. Kopi? Ba't nasa isang yun? Ayun pala si Kopi. Nasa ilalim lang pala ng tuktok. So alam niyo na nag-tutor si Angel ngayon. Kaya ngayon nagsosolo muna ako. Dahil wala pang bakasyon or mahabang weekend. Ngayong August kasi, mayroong bakasyon na naman. So doon, makakasama ulit natin ang aking asawa at si Rizel na bakasyon din. Malaman kung saan kami pupunta, kung saan kami magkakamping. Kung ituloy na namin yung balak namin na Aurora. Tingnan natin. Isa't kain muna ako. Nakatapos din ang pagliligpit. Buti na lang at kumulimlim. At naitali ko na yung mismo sa taas na ating mga nakalagay. At itapon ko muna itong ating basura na inilagay dito. Butit mayroon namang basurahan dito na pwedeng pagtapunan. Dito lang sa may CR. Ito. Pwede. At least di mo na dadalhin or bibit-bitin palabas. Time check, 11:20. Aba, sakto, mag-11:30 na.
menos G's. Woo, init na naman. Tumirik na naman ang araw. Teka lang. At tayo ay magpabango muna. Oh, nalimutan ko pala yung aking Pau DR ko sa pagmamadali. Kailangan ko pa naman lakas. Ay, makabili na lang sa labas muna. At para may mainom. At meron pa tayong susunod na camping eh. Huy! Ano? Binubulas mo na naman yung pusa. Di mo naman matakot. Oh. Halika na, halika na. Oh. Hoy, hoy! Ay! Hinabol pa. Talaga naman. Halika na rito, huy! Huwag mo ano yung pusa. Ikaw. Jack, halika na rito. Saan yung tubig nyo? Inom bang tubig? Oh. Ah, hindi. Oh, mamaya na. Saan na yun? Aba, nawala na naman. Eto. Hoy! Halika na. Alis na tayo. Aba. Maantot. Di pa pwede maligo. Diyan lang. Huwag na yung basahan. Huwag tanggalin. Mayos. Ay, wala na sana tayo makasabay na yung deliver ng LC ng windmill. Para di tayo matraffic. Ayan, ay. O, dyan ka na naman nakapwesto sa anong yan. Ha, Jack? Talaga naman, electric fan. O, ngayon na na-testing na natin yung Globe Starlink is effective. Lalo na sa talagang walang signal. Pero kung dito kayo sa Luklukan magka-camping or sa kahit saan mang campsite dito sa Tanay at meron namang Starlink na pwedeng rentahan or makikonnect, kasi dito sa Luklukan is 50 pesos 24 hours. So mas okay pa yun. Pero kung dun sa mismong campsite na pagkakampingan nyo talagang walang signal, ayun, saka dun siguro mas magandang gamitin yung Globe Starlink. Kasi dito meron di mas stable pa yung connection nun at mas mabilis. Kasi minsan nawawala din naman. Pero okay naman kung pang message lang naman. At alin sa palagay nyo ang mas maganda na RTT na ginamit ko? Yung PigPad 1 or itong bago natin na isa na PigPad 2? So comment down below kung alin ang sa palagay nyo ay mas maganda para sa inyo. At meron pa tayong pupuntahan na camping site which is sa Bulacan kasi dadire-diretsuhin natin to hanggang sa mismong event nung Camping for Acos para kay Tito Paps. Kasi naman magpabalik-balik pa ako, uuwi tapos saan pa ako magka-camping, dire-diretsuhin ko na para makatipid. Oh, yeah. Let's go. Oh, paahon. Kayang-kaya naman. Oh, yeah. Sige pa, konti pa. Ahon, last ahon. Okay. Yun. Siya paano, kita-kits ulit tayo sa next tuk-tuk camping adventure natin. At sa next upload nyo malalaman kung saan camping site naman tayo magka-camping. So paano, hanggang dito na lang. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa. Ako si Dijan Fox, samahan niyo maglakbay. Bundok, manok, kapatagan, ating pupuntahan. Saan man ang campsite ating hahanapin upang ang kalikasan ating makapiling. Ang Tuk-Tuk Venture ay sadyang masaya. Ang ating kalikasan ay nakakamangha.